Isang araw, ewan ko kung naalala ninyo, may bumulong na sa akin may bumulong na sa akin. Hindi ko lang sinasabi kung sino at ayoko naman pangalanan dahil syempre, alam mo naman, baka ma-libel tayo. May bumulong na sa akin, di ba, na sinabi, bakit ata tila nawala na sa SONA si Paul Soriano? Ilang araw na kinukonfirm ng media kung si Paul Soriano ba ang magdidirect ng SONA. At ang sabi, si Paul Soriano nga ang magdidirect ng SONA. Tapos, I think 2 days or 1 day before the SONA, sinabi nung in charge sa Congress na hindi na si Direct Paul Soriano. Tapos, sinabi ko na kagad nun, binigyan ko na kayo ng clue no, na ang title ko pa nga dun sa aking isang video ay tinanggal ba si Direct Paul Soriano? Ayoko muna kasing pangunahan dahil meron di umanong nagsabi sa akin na talagang ginagano na. Bakit? Bakit kanyo? Kasi nga, yung Love the Philippines na video, kung maalala ninyo, yung Love the Philippines video, sinabi ko na sa inyo din nung una yun, di ba? Na bago pa pinirmahan nung PR company o yung ad company, yung ad agency, gawa na di umano yung video. Naintindihan nyo? So bago pa pinirmahan ng ad agency yung kontrata sa DOT, gawa na yung video. Parang nangyari, naging parang stamp na lang etong ad agency. Kung maalala ninyo, diniscuss natin yun dito. Pero gawa na pala yung video. Yung video na yun, sinabi ko sa inyo, ang gumawa ay yung kamag-anak ng isang makapangyarihang nilalang sa loob ng Malacanang. Naalala niyo yun? Sinabi ko yun. At dahil nga daw di umano doon sa kapalpakan na yon, at ang tinutukoy daw nila ay si Secretary Paul Soriano, dahil daw sa kapalpakan na yon, nagalit daw ang ilang matataas na opisyal sa loob ng Malacanang. Dahil sa kapalpakan na yon. Dahil isang malaking kahihiyan sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Alam mo, in one side, yan ay mga chismis na nadidinig natin. At sabi ko nga, taong bayan na lang ang bahalang mag-conclude kung yan ba ay totoo o hindi. Nakukonfirm yung haka-haka at yung kwento-kwento na naririnig natin sa pali-paligid na kung saan daw di umano ang tinutukoy dito ay si Direct Paul Soriano. Kasi di ba, naikwento ko na rin sa inyo, meron talagang paksyon sa loob ng Malacanang. Alam mo, normal po yan kahit nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga paksyon-paksyon din. Ang pinagkaiba lang nung panahon ni Pangulong Duterte, kontrolado niya. Kasi astig si Pangulong Duterte. Siga yun si Pangulong Duterte pag sinabi niyang ito. Sunod lahat. Walang ano doon, ang nakakatinag lang kay Pangulong Duterte noon, walang iba kung hindi ang anak niya. Which is yun talaga ang malambot ang puso ni Pangulong Duterte. Pero sa Malacanang daw ngayon, may mga paksyon. May paksyon ni BBM talaga, paksyon ng kanyang asawa, at paksyon ng executive secretary. May mga paksyon pa dyan, at meron pa nga daw yung sa labas naman, yung paksyon ni Gloria. Ngayon, dahil nga po sa naputukan etong si Secretary Fresco, di ba? Dahil sa DOT, dahil naputukan na ngayon, nagalit daw. Di umano, ito yung kwento ha, at kinuwento rin nito ni Maharlika,
Although ito yung narinig ko dun sa isang natin dyan sa loob na nagalit daw itong sekretary na ito. Alam naman natin how powerful si Fiasco, di ba? Alam naman po natin na powerful ang kanyang pamilya. Kaya nga sabi niya, do not mess with us! May paganong-ganon. No? Si Frasco, oo. May paganong-ganon yung yung natay. Ay, nanay. Nanay, tatay siya eh. Sa tapang niya, sobrang nanay, tatay na eh. Yung nanay sabi, do not mess with us. Nagalit daw. At because of that, merong medyo nayanig ang loob ng mga taga-Malacanang. Alam naman natin ng power ng Cebu. Boat rich ang Cebu. At wag niyong kakalimutan, nakasalalay ang mga karir ng mga politikong sekretary sa Cebu, yung kanilang mga pangarap na maging senador sa midterm election. Dahil daw dyan, nagalit na rin yung isa bang makapangyarihan sa loob. Hindi si Mamsi. Siyempre si Mamsi, nasa panig yan ni Paul Soriano, kamag-anak eh. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Baka sabi-sabi lang yan. Hindi nga, eto nga eh. Tanungin ko kayo, kung sabi-sabi ito, tanungin ko kayo, asan si Paul Soriano at si Tony Gonzaga during the SONA? Ano pa naman yan? Paano pa naman yan? Pag dumating yan, kailangan mapapansin sila ng tamadlang people. Tony Gonzaga! Meron yung, pag dumarating yan dati, talagang, roar! Gumaganon-ganon yan eh. Totoo yan. Kaya, eto, bakit itong SONA? Wala sila. Nakalib. Yun. Ayun ang sinabi. Nakalib daw si Paul Soriano. Biglang naglib. Sabi ni Lance A., Cebu is a testing ground po. Even by sales companies. If pumutok ka sa Cebu, you can make it anywhere in the country. Same sa politics. Dapat pala, pumutok ako dyan sa Cebu, no? Nanganak si Tony Bay. Oo nga, may sinabi ba akong wala? Hindi. Yan naman talaga ang sinasabi. Nanganak daw. Pero ang talagang dyan, naka-leave. Kaya nga, ulitin ko ha, eto po'y mga kwento-kwento lamang. Okay? At sinusundan lamang po natin ang mga dahon nila Christopher Min. Kaya nga sinasabi kong paulit-ulit sa inyo, di umano. Nililinaw ko na ho sa inyo, ito'y kwento lamang po ng mga nasa loob. Kaya nga, papakita ko lang sa inyo para naman mas naiintindihan ho natin. Kasi ito, sandali, asan na yan? Wait. Ito, sandali, ha? Saan na yun? Ito, ayan, ayan. Ayan. So, nakalib daw. Ilang araw bago mag-SONA, biglang nag-leave. Na supposedly, siya dapat ang director. Naku po. So, yan ang paliwanag ng PCO kung bakit daw wala si Paul Soriano, nakalib daw. Okay? Ngayon, ibig bang sabihin nito, totoo o hindi? Kayo na bahalang humusga. Basta ako, binabalita ko lang sa inyo yung mga nakikita ko. At saka mga nababalitaan ko. Meron pa nga nagsabi kasi, actually, meron pang nagsabi dito na nagtataka nga daw yung iba. Ito'y kwento lang ng iba. Bakit daw si Paul Soriano bilang government official may function pa na ginagawa outside na same ng kanyang function bilang government official. Anong ibig ko sabihin? Ito po, papakita ko sa inyo ha. At kaya nga nagko-connect yung istorya na di umano. Okay? Sabi nila, si Paul Soriano daw lumaki ulo. Yun ang sabi. Okay? Lumaki daw ang ulo ni Paul Soriano.
Ito ho yung balita, ha? Hindi po ako nag-ano yan. Ayan. Sa isang, itong itong artistang to, Hollywood star to eh. Ayan, no? Si Hollywood actress Vanessa Hudgens. Okay? Nagkaroon daw ng project at involved. Although hindi malinaw kung ano involvement ni Paul Soriano, kaya lang marami nagtatanong bakit siya involved pa sa isang proyektong same ng kanyang trabaho sa gobyerno. Hindi na siya pwedeng mag-direct dahil siya po ay isa ng government official. Diba? Kung maaalala ninyo, naging issue nga yan nung si Mocha ay nagpe-perform pa kahit pinayagan ni Pangulong Duterte. Nung nagpe-perform pa, kahit hindi related, isipin nyo to, hindi related sa kanyang trabaho. Kaya siya nag-resign sa pagiging Mocha Girls. Naalala nyo nun? Kasi hindi man klaro yung although kasi actually klaro dapat sa batas na merong conflict of interest. Pero yung pagpe-perform naman ni Mocha, wala namang conflict of interest dahil hindi naman pumapasok sa negosyo o ano man yung tinutugtugan namin sa gobyerno. Wala naman yung ganon. Kaya lang, dito kasi sinasabi, pareho ng job description eh. Parang ganon. Okay? Kini-question ngayon ng ibang mga tao yon. At dito nga sa isang press con, according to Bilyonaryo, sinabihan daw ni Paul Soriano yung mga magi-interview. Okay? After nung 3 network. Ito. Sabi dito, after nung 3 network na siguro yun yung ABS, TV5 at saka GMA, after nung 3 network na in-interview na si Vanessa, pinatigil daw. At medyo sabi nga dito, citing several eyewitness account, Soriano caused a scene in Hudgens press conference and unilaterally decided to cut off any further one-on-one interview. Sabi pa dito, after the big 3 networks, pagkatapos na nung 3 networks, fuming Soriano put his foot down and told the PR team which arranged the series of interview, "That's the last one! Huli na yan!" Galit daw si Soriano gayon, no? Sabi niya doon, no? Sabi pa niya dito, when some of the Spern reporters appealed, including CNN, Philippines, Christian Jacob, nag-appeal sila, sabi nila, "Sir, please naman, sir, pa-interview naman kay Vanessa. Please, sir. Sabi daw, di umano, ha? According to Bilyonaryo, Soriano started cursing. Sabi niya, walang ganun. Siyempre, English speaking yan. And told the PR team, sabi dito, "Get the press out of here. I don't need them. They're so useless. The press can act up." Sabi niya, It turns out, sinipa niya ang lahat ng medyang naandun. Yung 3 network lang ang nakapag-interview. And insulted them to their face. Insult them to their face. Sabi, akok. Sabi nga no. Tapos, hoy, ikaw! Get the akok! Sabi according dito insulted in their face. In-insult, ikaw. Yung mukha mo, ganun mukha din. Iba naman yung insulted in their face. Sabihin, sinabi nila, ay, hindi na, tama na, ayoko na, hindi na yan pwede. Tapos, eto, yung pala, kaya naman pala niya pinatigil, kasi magbablog na si Tony Gonzaga, para ma-interview na si Hudgens, anak ng wedding, on her personal channel. Ayun! Kaya naman pala, although, sabi dito, nilinaw naman na it was a private event, he claimed to have spent his own money to get Vanessa in the country. His behavior toward the media is appealing ba? Appealing. O basta.
Ganon. Sa madaling salita, pinaalis daw. Tapos na kayong tatlong network, Gmail, lahat kayo. Sige na, lumayas na kayo, mga Okinawa kayo. Appalling. Yes. As I've said so. Sabi, lumayas na kayo. Mga ganon. Mga hampas land. Get out of my way. My wife is about to interview, sabi. Madaling salita, yung asawa na. Asawa niya, si Tony Gonzaga na. I-interviewin ka na, ha? Ganon. Although, ang sinasabi naman ng iba, siya naman ang nagdala niyan dito, eh. Kaya okay lang. Siya naman ang nagdala, eh. Diba? So, okay lang. Bakit ba? Sabi. Ganon. Ang punto naman ng mga media, don't treat us that way, di ba? Parang hindi naman tama yun pagkatas kayo magtawag ng press con. Kasi press con yan, di ba? Excited na, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag may Hollywood star, excited, di ba? Talagang, intervene na yun, ganyan. Yung pala, alam mo yun, pinasipa niya lahat para ma-interview na ng asawa niya. So yun ang siste. Ngayon, ito po'y nangyari noong April 1, 2023. At dahil nga dyan, marami nang bali-balita na nung nagkaroon daw ng posisyon si Kuya, medyo iba na ang arrival niya. Medyo lumaki na daw ang julo niya. Yun. Dumaki na julo niya at nagalit na medyo. Ngayon nga, ang kwento nga, dahil sa kanyang pagbida-bida na doon sa di umano, video ng DOT, marami nang nagagalit. Yun ang kwento. Kaya related yan dito sa istorya na ito, kasi yun na daw nagiging attitude niya. Kaya yung daho ni Nanay Christy, parang tumutugma daw doon sa mga kwento-kwentong naririnig sa social media. At ang nagkukwento niyan, isa na nagkwento nga niyan ay si Maharlika. Yun. Ngayon, anong kinaugnayan niyan sa bansa natin? Anong kinaugnayan niyan sa ekonomiya ng bansang Pilipinas? Malaki ho. Alam nyo, remember, kaya ho siya naipwesto, hindi naman dahil kailangan. Ito ho'y napakahalagang posisyon. We believe that his position, it's just a political accommodation. Ibig sabihin, dahil tumulong siya during the campaign, tumulong ang kanilang pamilya, kaya siya nabigyan ng pwesto.